May baha po ba nung panahon ni Tatay Digong? Nagbabaha rin po. Pero nakikita po natin yung mga truck ng militar, truck ng kapulisan, pati nga po minsan truck pa ng basura eh. Para po yung mga stranded na pasahero, madala po sila sa pupuntahan nila. Ngayon po, ang dami pong kuha ng mga iba't ibang media ng baha. Wala po ako nakikita na mga truck ng militar, truck po ng ano. Ano ba naman yan, gibo? Yan ba ang kahulugan ng yung mga ang aarte nyo? Pagdating sa mga pro-China, iyak pati ba naman yung eto hindi nyo na kayang tugunan? Nasa na po yung mga rubber boots? Namimiss ko po, sa totoo lang po. Yung mga rubber boots na nariyan na, umiikot na po, baka may mga na-stranded. Nung panahon po ni Tatay Digong, pasensya na po kayo kung iyan po yung pinakulong ninyo. Ano po ang kapalit? Ang kapalit po, habang tayo nagdudusa may bagyo, habang binabaha ang malaking bahagi ng Pilipinas, nasaan po ang Pangulo? Ayun, nasa abroad po. Lahat po ng patawag Hindi, wala pong pinalampas. Hindi po ba alam ng Pangulo na magkakaroon po ng malaking bagyo? Kung hindi niya po inaalam, anong klase yan? May pag-asa pa ba tayo? Sabi nga po sa inyo nung panahon ni Tatay Digong, na ihanda na 2 to 3 days. 2 to 3 days po, naghanda na rin po yung Pangulo natin 2 to 3 days. Paparating po ang bagyo, naghanda na po siya. Naghanda na po na pumunta sa US. Alam niya pong may malakas na bagyo. Hindi po pwede, kinakailangan niyang makapagpa-picture sa kasama ni Donald Trump kaysa dito. Hindi po mautusan yung mga tao na ilabas nyo naman yung mga dati nating nilalabas, yung mga truck ng militar. Yung mga truck ng militar po. Wala po kami nakikita. Yun pong mga rubber boats po natin, nasaan na po? Ito pa po ang bumulaga sa akin. AFP in talks with US. Ito, pagmamalaki nila to. Yung AFP daw po, ito pamagata. AFP in talks with US to use EDCA sites for PH relief efforts. Pakikiusapan pa. Pinakikiusapan pa po. Alam niyo po, ayaw ng mga Pilipino yung EDCA na nababahala tayo dahil dumating po yung nagdagdag po ng mga EDCA, no? Nagdagdag po ng mga EDCA nung panahon po na mainit po yung usapan na babawiin na ng China yung Taiwan. Sabi po, huwag tayong pumayag kasi gagamitin po yan. Yung ating pong mga EDCA sites, gagamitin po yan sa digmaan with Taiwan. Yan po yung mga sinasabi sa atin, di ba? Ano po sabi nila? Hindi po. Ang EDCA sites po ay gagamitin po yan for relief. Para mas mabilis po na makatulong. Shoutout kay Placido Piloso po, na minsan na lang akong dinadalaw. Na masyado pong, yung pong mga EDCA sites na yan, ay yan po ay tinayo para sa relief. Dahil tayo po ay laging may sakuna. Gagamitin po yan para mas mabilis na matugunan. Asan po? Bakit po makikiusap pa pala tayo? Kala ba namin yung EDCA sites, kaya niyan nilagay sa Pilipinas para pantulong po sa mga sakuna? May sakuna na po. Asan sila? Hindi. Pinakikiusapan pa ni Gibo. Pinakikiusapan pa? Naknang tinapay naman, oo. Pinakikiusapan nyo pa? Akala ko automatic na pag may baha, pag merong kalamidad, nariyan na sila. Tutuloy ko na po yung panawagan ko, no? Ako po ay para po sa lahat po na nakasalukuyang bumabaha po ngayon. Kung gaano man po kataas, kayo po sa Kamaynilaan, sa buong Metro Manila na binabaha po ngayon, no? Bahang-baha po tayo ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po, hindi ginagampanan ni Princess Huwag po kayong mag-alala. Kayo pong binabaha ngayon. Gampanan mo kasi Princess Abante yung trabaho mo.
magsalita ka. Ako na po magsasalita para sa mga congressman. Ayaw ni Princess eh. Handa po ang mga congressman natin, ang House of Representatives. Naghanda na po. Konting tiis na lang po. Matutugunan na po ang ang problema po natin sa baha. Kaya po kayo po, wag po kayong mangamba, no? Darating na po ang tulong ng congressman. Gumagawa na po ang mga House of Representatives ng paraan. O malapit na po. Bakit po? Ano bang ginagawa nila Badong? Excited na kami kasi yan ba'y makakaresolba sa baha? Opo, tinitiyak ko po sa inyo na mawawala na po ang baha. Pag nalaman nyo po kung ano po ang ginagawa ng mga congressman ngayon, ay salamat naman, mga congressman. No? May ginagawa na pala sila. Excited kami. Kapit po tayo maigi, mga kapatid. Kasi po, matutuwa po kayo sa mga congressman. For the first time po, matagal na po bumabaha sa Pilipinas. May initiative po ang mga congressman para finally tugunan po yung baha. Badong, na-excite na kami sa sinasabi mo. Pag nalaman nyo po kung ano po ang gagawin ng mga congressman, talagang lahat ng galit natin sa mga congressman ay maiibsan. Bibilib po tayo sa mga congressman. No? Dahil talagang sila lang po ang nakaisip ng paraan na to. Si Marcos, pinagtatawanan po natin na ang paraan niya po ay ipunin ng baha para sa tag-init. Hindi po magagawa yan dahil paano iipunin yan? Pero mga congressman po, napakasimple, napaka-practical. Naisip po nila sa kabila po ng pagbaha natin, talagang grabe, groundbreaking po to. Sila lang po ang nakaisip nito. Kapit po kayo ha. Baka po sa sobrang tuwa nyo, mahulog kayo dyan sa mga bangkong kinauupuan nyo. Sa kabila po ng mga sakuna, nakangisi pa po, no? Ang announcement po nila, malapit na nilang imbestigahan ang Dolomite. Dahil ang Dolomite, ang natukoy nila, nakaisa-isang punot dulo ng pagbaha sa Maynila. Kaya po, talagang congratulations po sa mga congressman. Ang tatalino nyo, ang galing po ninyo. Matutuwa talaga ang mga taong bayan. Excited na kaming maimbestigahan yung Dolomite na yan. Yan pala ang dahilan. Ha? Kaya pala bumabaha. Dati namang walang baha. Ha? Ngayon lang bumaha sa kamay nila. Buhat nung natayo yan Dolomite na yan. Sabi nung aling nakausap ng GMA. Tindi nyo GMA ha. Isang ali lang 24 oras. Ito po yung ali na nagpapatunay na ayon sa kanyang mga kaalaman, malapaham na kaalaman, tindi. Grabe po. Mahusay talaga tong mga congressman natin. Nakakatuwa po. Palakpakan po natin sila. Dolomite pala ang dahilan. Naknang tinapay, hindi natin naisip yun. Estudyante pa lang ako, bumabaha na dyan. Wala pang Dolomite. Ang gobyerno to. Hay nako. Wala ka talagang asahan eh. Pero ito po pasensya na kayo, nang-aasar lang tayo. Pero ito po talaga, papakita ko po sa inyo sa video. Alam niyo po, grabe naman kayo kung kakantsawan po natin yung mga gobyerno natin. No? Hindi naman po nararapat yan. Dahil nakikita naman natin na yung mga tao sa gobyerno, naku, nawala na yung tinanggal na yata nila yung video kasi ayaw po nilang makita nyo yung video eh. Talagang nagsusumika po sila, sa baha po sila. No? Ito po, nakita ko na po yung picture. Congratulations po sa mga taga DPWH kasi DPWH po talaga yan namamahala. Kahit po umuulan, nilulusong po nila yung baha para po makatugon, no? Ibigay naman natin yung mga congressman, kinantsawan po natin. Ito pong mga DPWH talagang wala pong humpay sa pagtatrabaho, in fairness. Bumaha, bumagyo. Ito po ang ginagawa ng mga taga DPWH. Siyempre, inutusan po sila eh. Importante po yan na nakikita po ng taong bayan na nagtatrabaho po, lalo na po yung DPWH, no?
Eto po, pakita ko po sa inyo, talagang eto po ang mga hero. Ayan po yung DPWH, oh. Nagkakabit po sila ng poster ni BBM at dahil na malapit na po yung SONA. Ayan, State of the Nation Address. Hindi po pwedeng ipagpaliban po yan. No? Kita nyo naman, no? Talagang mga nakakapote po sila. Bumabaha po, DPWH. O yan po ang, ayan no, kitang-kita nyo, DPWH, this is where your taxes go. Ayan po, naku, hindi po pwedeng ipagpaliban yan. State of the Nation Address yan. Wala man ang Pangulo, hindi man sila utusan, sa gitna po ng bagyo, nakita nyo naman, no? Nakakapote po sila lahat. Grabe po. Very busy po sila. Antindi po. Pakita pa po natin, dapat itong mga to bigyan talaga ng mga award dyan, DPWH. Akalain nyo bahang-baha, nilusong po nila. Ang lakas po ng ulan. Kasi ito po'y paglilingkod sa taong bayan. Hindi po pwedeng ipagpaliban po yan, trabaho na yan ng DPWH. Di ba? Nakakahiya naman kung hindi makikita na may mga tarpaulin na mga pamposter yan na may... Baka hindi natin malaman na may State of the Nation Address pala.